Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Kung naalala ninyo yung aking pong pamangkin, na minamahal na pamangkin na si Eric, marahil marami sa inyo nagtatawa after nung siya po ay maoperahan ng kanyang aneurysm at siya ay mayroong kapansanan sa kanyang isipan at hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan at lalo sa paglalakad, marami pong natatawa dahil kahit pagsabihan mo siya, ingat Eric sa iyong hakbang, iwasan mo yan. Pero sa kanyang kaiiwas, yun pa rin ang kanyang natatapakan. Na alam nyo na kung ano yung natatapakan niya na siyang sanhin ng ating ikakatawa. Para siyang isang taong sakang. Well, natatawa tayo sa ganong klaseng buhay o kilos ng isang tao. Pero ngayon kapag ako'y nakita ng isang taong sakang, parang nilalamok ko yung puso ko dahil sa nararamdaman kong awa dahil ito'y lumalarawan sa maraming Kristiyano sa ating kapaligiran na sakang ang kanilang pamumuhay habang sila'y nasa mundo. Kabilang paa, nasa karera ng Diyos, pero ang kabilang paa, nasa sanlibutan. Kakalungkot mong isipin na ganito po ang nangyari sa buhay natin. Kaya ngayon, sa ating pong pag-aaral, sa ating pong pagbubukas ngayon ng Biblia sa Ephesians chapter 5, ang Ephesians po, gaya ng ating natutunan, na nahati sa dalawa. Ang unang 3 kabanata tumutukoy sa doktrina. Doktrina ng soberanong biyaya ng Diyos, paano tayo naligtas, paano siya nagligtas, kailan tayo niligtas, anong ganyang ginawa, pagsugo ng kanyang anak, at anong ginawa ng ating Panginoon. At pagkatapos dyan, tinuruan tayo, chapter 4 hanggang chapter 5, kung paano ipamuhay ang ating pananampalataya. So sa una, Christian doctrine, ikalawa, Christian living. Ating natalakay sa chapter 4, na tayo lumakad ayon sa pagkakatawag sa atin ng Diyos bilang mananampalataya sapagkat tayo ay mismong templo ng Espiritu Santo at ang Diyos ay naninirahan sa atin. Napag-aralan natin ang blessedness ng unity at pagkatapos may hamon sa ating dapat tayong magkasamang lumakad sa pagkakaisa. At natalakay din natin kung paano lumakad sa pagkakaisa. Dapat nasa tamang halimbawa, nasa tamang kaloob, at lahat ng yan. At ngayon, sisimulan natin ang chapter 5 kung paano tayo lumakad sa pag-ibig. At yan ang nais kong bigyan ng pansin natin. Tayo po ay nasa iglesia at ang pangangaral ng salitang ito ay hindi para sa labas, kundi para sa ating nasa loob sa iglesia. Kaya hinihiling ko po ang inyong bukas na kaisipan, ang inyong bukas na puso, manindigan bilang isang Kristiyano at manindigang hindi tulad ng pagano. Buksan natin ang Ephesians chapter 5 verse 1 to 7. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya't kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan, o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Sapagat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan,
sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. Nawa po ang salita ng Diyos ay mangusap sa ating puso ngayong hapon bilang mga anak ng Diyos. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, ang iyong salita ay matalas tulad ng tabak na magkabilang tanim. Ito'y nanunuot sa kaloob-looban, sa pinagkahiwalayan ng kalwa at espiritu, at iyong inilalantad kung anuman ang nakatagong baho o kabulukan upang ito'y aming pagsisihan at gumaling sa tabak ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi po nagkataon na ang paksang ito ay maipapahayag sa gitna ng inyong mga tao na nagkakatipon ngayon sa pag-aalala ng dakilang pagliligtas ninyo sa pamamagitan kay Kristo sa amin. Nawa, kami po ay kumilos, mangugali, mag-isip bilang inyong mga tinubos ngayong hapong ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, dito po sa ating binasa, napakatindi po ang nais ilantad sa atin ng Diyos, ng Banal na Espiritu. Sapagat lahat po ng mga kasalanan ito ay nasa loob natin. Tayo po ay nasa laman pa, ngunit hindi tayo makalaman dapat sa ating isipan at ating ugali. At lahat ng ito, narito sa ating loob na binanggit ng banal na kasulatang ito, ang tanging kasagutan dito sa atin ay ang pag-ibig. Kaya itong nais kong bigyan natin ng pansin, iuwi natin ang ating paksang ito, kapatid, lumakad ka sa pag-ibig. O Kristiyano, lumakad ka sa pag-ibig. Sapagat ang sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 8, na ang pag-ibig ay nagtatabon ng multitudes of sin. Nagtatabon ng kasalanan. Ito ang dapat nating matutunan. Paano lumakad ang Kristiyano sa pag-ibig? Kadalasan, atin lang isinatatabi ang pamumuhay pag-ibig. Sapagkat hindi natin naunawaan kung gaano kabigat ang pag-ibig na ito laban sa mga natatago nating kasalanan. Kaya dito po sa verse 1 to 7, ito po'y aklat po na kung saan kabanalan ang itinuturo sa atin. Naway maging bukas po ang ating isipan at taus-puso't panampalatayang tanggapin natin ang salita, gaano man katalas ito sa ating buhay, sapagkat ito ang nararapat. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang sabi nga sa 1 John 4:16, walk in love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, dapat tayong lumakad sa pag-ibig. Natignan natin ang dalawang bahagi po ng pag-ibig na ating makikita rito. Unang-una, tignan natin ang huwarang pag-ibig. Yan ay sa verse 1 at 2. At pagkatapos ay ang maling gamit ng pag-ibig. Verse 3 hanggang 7. Now, tignan natin ang verse 1 and 2. Basahin natin. Kaya, pag sinabi pong kaya, mga kapatid, nagpapaalala sa atin kung ano yung tinuro na sa atin mula sa chapter 1 hanggang chapter 4. Kung paano tayo iniligtas ng Diyos, paano tayo hinirang before the foundation of the world, at paano sinuko niya ang kanyang bugtong na anak sa atin upang tayo tubusin, at kung paano nananahan ang banal na espiritu sa ating puso upang tayo makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya, ang sabi rito, mga kapatid, kayo'y tumulad sa Diyos. So ito po'y mabigat na salita sapagkat kadalasan sa mga Kristiyano ngayon, tinutularan ng mundo at hindi ang Diyos. At dahil doon, gaya na sinabi sa Romans 12 verse 1, by the mercies of God, offer your body as a living sacrifice unto Him. At ito rin ang panawagan. Bilang Kristiyano, tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal.
At lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So nakita natin from chapter 1 to chapter 2, paalala sa atin, kaya tumulad kayo sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Tanda natin, bilang anak, minamahal ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos sa atin walang kondisyon sapagkat hindi nababatay sa ating gawa o sa ating pagkatao ang pag-ibig ng Diyos, kundi batay lamang sa kanyang biyaya. Lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo na kanyang ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo, maging masarap na samyo, mabangong samyo tayo sa harapan ng Diyos. So makikita natin dito mayroong pattern, mayroon ditong huwaran tayong example na dapat nating tularan sa paglakad natin sa pag-ibig. At ang ating example dito, ang ating huwaran, ng ating model ay ang pag-ibig ni Kristo. Now, tignan natin ang huwarang ito o ang model na ito sa tatlong paraan. Una, ang kataasan ng huwaran. Ikalawa, ang sakripisyo ng huwaran. At ang katlo, ang kabanalan ng huwaran. Na alam natin kung sinong huwaran, si Kristo. Unang-una, tignan natin ang kataasan ng huwaran. Verse 2. Lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, mga kapatid. Pag-ibig ni Kristo para sa atin. Yun ang huwag nating kalimutan. Ito yung huwaran. Ang huwaran nating pag-ibig ay yung pag-ibig ni Kristo para sa atin. So therefore, kung tayo inibig ng gayon ni Kristo, dapat din tayong tumulad sa Kanya, umibig sa iba. Wala na pong ibang dakilang pag-ibig maliban sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo hindi nababatay sa ating nagagawa. Hindi nababatay sa ating mga ugali. Kundi nababatay sa kanyang pagsakripisyo sa krus, tinanggap niya lahat yon upang ipakita sa atin ang kanyang pag-ibig habang tayo ay makasalanan pa. Ito'y para sa atin. Tanda natin, Romans 5:7-8, ganito ang pagkakasabi upang maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bihira daw mangyari yon, alang-alang sa taong matuwid. Bagamat, alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangahas mamatay. Okay? Nakita nyo, maaaring may mamatay alang-alang sa taong mabuti. Pero tignan natin, kahit matuwid na tao, hindi mo kamamatay ng taong yan. Gaano pa kung ang taong yan ay masama? Gaano pa kung ang taong yan ay lapastangan sa iyo? Pero itong sabi sa verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Tanda natin to. Para sa atin. Tayo'y mga bulok. Tayo'y karapat-dapat sa impyerno, pero si Kristo'y namatay para sa atin. Walang nakitang mabuti sa atin. Pero nakita natin ang kataasan ng huwarang pag-ibig na siyang dapat nating tularan. Tayo, may kondisyon tayo eh. Tutulungan natin isang tao dahil tayo Kristiyano, may pag-ibig daw, pero hanggang dun lang. Huwag mong ulitin. O di kaya, sobra ng ginawa niya. Naipakita ko na. Ay, sapat na yun. Pero hindi. Si Kristo, habang tayo'y makasalanan pa, tayo'y kinamatayan. At ang sakripisyo niya ay huwaran din. Anong sakripisyo niya? Ibinigay ang kanyang sarili sa atin. Ang sabi nga ron, bihira sa tao na ibigay ang kanyang sarili para sa matuwid. Bihira yon.
Sasabihin, kalokohan yan. Pero si Jesus, hindi bihira, kundi mismong makasalanan, isa kang bulok na tao, ibinigay niya ang kanyang sarili. Nakita niyo kung gaano katindi, gaano kabigat, gaano kamahal ang pagiging Kristiyano? Pagkatapos, maglaroy-laroy lang tayo rito sa mundo. Hindi natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ikatlo, ang kabanalan ng huwaran. Banal po ang kanyang ang ginawa ni Kristo bilang handog at alay sa Diyos upang tayo maging mabangong samyo. Napakabaho natin sa sanlibutan ito. Marahil mayaman ka, maganda ka, marahil ikaw ay mabuti, may moral ka, mabango ka sa ibang tao, pero sa Diyos mabaho ka. Pero kinamatayan ka ni Kristo sa iyong kabahuan ng kasalanan. Tapos, sa Bisaya pa, yanu-yanuhon lang natin ang ating kaligtasan. Bibiru-biruin lang natin ang ating pagiging Kristiyano. Ipinagmamalaki natin ay Kristiyano, miyembro ng isang iglesia, pero hindi natin makita ang totoong kahulugan nito. Pag-ibig na ito, hindi tulad ng pag-ibig sa mundo. Ito'y spiritual. Iba yung pag-ibig sa mundo. Nagmamahalan mga tao sa mundong ito. Pero ang pag-ibig natin is spiritual, higit pa. Hindi ito hiwalay sa Diyos. Kapag ikaw may ibig dito sa mundo na wala ang Diyos, mga kapatid, makasanlibot ang pag-ibig yan. Hindi yan pag-ibig ng Kristiyano. Hindi yan tunay na pag-ibig ng Diyos. Karamihan ng pag-ibig ng mundo ay hindi tunay na pag-ibig. Gaano man maging yung mabayanin natin, nagpapakamatay alang-alang sa kanila, pero hindi sila kumikilala kay Jesus. Hindi pag-ibig ng Diyos yun, kundi pag-ibig lamang dito sa sanlibutan. Sapagkat ayaw nilang makabahagi ang Diyos sa kanilang buhay. Sila'y tumatayo, nabubuhay sa kanilang sariling lakas, sabing sila'y magaling without God. So makita natin dito ang warang pag-ibig. Kung paano tayo inibig ng Diyos sa pamagitan ng pagbigay ng kanyang anak na si Kristo at paano tayo inibig ni Kristo samantalang tayo bulok pa, matuto tayo na lumakad bilang Kristiyano. Hindi sa ating kayabangan, hindi sa ating mga ipinagmamalaki, kundi ipagmalaki natin kung paano ka kinahabagan ni Kristo habang ikay makasalanan pa. Nakita natin, wala na pong dadakila sa pag-ibig sa mundong ito, kundi ang pag-ibig ni Kristo. Tapos, tatamad-tamaran lang natin. May kwentuhan pa nga na, okay, alam ko naman eh. Sabi ko nga sa mga kapatid, alam niyo, pag nakikita ko pangalan ninyo sa Facebook, sa ating live streaming, natutuwa ako. Kahit alam kong wala pang 1 minuto kayo nakatingin doon, gagawin niyo ng trabaho niyo sa kusina. Naglalakad-lakad kayo, nagtitimpla kayo ng kape. Alam ko yun. Pero natutuwa ako na kahit paano, pangalan nyo lang nakita ko ron. Pero kapag dating sa ayuda, naku po, maghapon hindi mawala sa Facebook. So tignan natin ikalawa, ang maling pag-ibig. Ang maling paggamit ng pag-ibig. Nakakalungkot ito sapagkat maraming Kristiyano nagsasabing Christians for so many years. Pero sakang. Sabi ng, huwag mong tapakan, iwasan mo yung tapakan yan, pero doon pa rin tumatapak. Verse 3-7, basahin ko lang ito bilang panariwa sa ating isipan. Ang sabi sa verse 3, ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga Kristiyanong banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat kundi ang pagpapasalamat.
sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Meaning to say, hindi siya ligtas. Professing Christian. Then 6, huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Now, hindi sa lahat ng panahon, tuwang-tuwa ka dyan sa kalokohan mo sa mundo at sasabihin mong Kristiyano ko, darating po ang galit ng Diyos. Hindi pipikit ang Diyos sa kasalanan ng gagawa. May judgment po yan. Kaya sabi sa 7, kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. Now, tingnan natin ang maling paggamit ng mundo sa pag-ibig na ginagamit din at ina-apply din ng mga Kristiyano. Nakakalungkot. Parang kinukurot yung puso ko pag nakikita ko. Hindi ako perfecto, mga kapatid, pero I'm trying my best. Kaya naman, kung nagtatry ako na aking sarili na mamuhay bilang anak ng Diyos, hindi ko ba karapatang ituro rin sa inyo bilang pastor? Ang sanlibutan, tinatawag na love ang maraming mga bagay na hindi naman talaga dapat. Now, dito sa ating talata, hahatiin ko po sa 7 bahagi. Yung mga bagay na hindi totoong pag-ibig o maling paggamit ng pag-ibig. Unang-una, ang pangungopya ng maling gamit sa pag-ibig. Verse 3. Ang sabi po dyan, ngunit ang pakikiapid. Tigil muna tayo dyan. Isa-isahin natin yan. Pakikiapid. Ano po ibig sabihin ng pakikiapid? Sa English po, madaling intindihin fornication. Now, salitang fornication, pornia sa Griego. 2 salita. Porno, nia. Alam na natin pagsabing porno, galing yan sa pornography, sa mga nakikita. Kaya nagagawa po yung kasalanan dahil mayroon siyang example na tinitignan nang sabi niya, itong pag-ibig, kailangan ibigay ko to sa aking girlfriend. So pag sinabing fornication, ito'y illicit love, illicit sex. Ibig sabihin, ito po'y labas doon sa isang banal na matrimonyo o pag-aasawa. Kung kayo'y binata't dalaga at nangyari sa inyo yung bagay nito, mahirap po yan, maalis sa buhay ninyo. Huwag kayong magmamalinis. Huwag niyo sabihin kayo'y Kristiyano na hindi makita ang totoong gawa at kilos ng isang Kristiyano. Now, I'm talking to the church. Hindi ako walang pakialam sa labas, kundi nandito sa mga nagsasabing miyembro ng iglesia o di kaya mga bisita, dapat nyo malaman kung anong dapat maging buhay ng isang dalagat binata sa loob ng iglesia. Fornication, gawa yan ng mga dalagat binata. Huwag nyo sabihin hindi yan darating sa inyo ang consequence. Tapos, dinuduyan-duyan nyo lang ang gawaing ito. Illicit sex. Ito'y gawaing sexual. Ito'y hindi pag-ibig. Hindi pag-ibig yan. Bagamat katalasang tinatawag nilang pag-ibig, love-making. Sobrang kanilang pag-iibigan, kaya hindi lang makontrol ang kanila. No, that is lust. Kahalayan. Sa English, madali natin sabihin yung lust, pero sa Tagalog, hindi natin mabanggit ang kalibugan. Maaaring sasabihin ninyo, grabe si pastor. Grabe yan. Hindi ko itanggapin yan. That is legalism. Legalismo daw.
Pero tandaan ninyo, may nabanggit ba akong legalism dyan? Yan po ay isang kahalayan. At ito pong Ephesians nagtuturo how to live the Christian lifestyle. And if you are a Christian, then listen. Kung nangyayari sa iyong buhay na ito, then repent. Be sure your sin will find you out. Ito po hindi pag-ibig, kundi kahalayan. So yun po yung pangungopya na pag-ibig, pakikiapid. Then secondly, ang sabi po sa verse 3, ang lahat ng karumihan, all uncleanness, lahat po ng karumihan pagdating sa love, pagdating po sa illicit sex, kasama na dyan ang homosexual, kabaklaan at pagkatomboy. Sapagkat ang homosexual lamang kadalasan ang gumagawa ng pinakapangit at pinakamaruming klase ng sexual activities. Pati hayop. Ginagamit nila. All uncleanness. Yan ay korupsyon na masamang maling paggamit ng pag-ibig. Kinukurap nila yung totoong pag-ibig. All uncleanness. Ikatlo, ang kasakiman ng maling paggamit ng pag-ibig. Pag sinabi pong kasakiman, sa English is covetousness. Napakalinaw po yan. Kasakiman, greed. Basahin natin ang verse 3 again. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman. Na pag sinabi pong kasakiman, ito po yung pagmamalabis sa paggamit ng pag-ibig para sa panlupa at makasariling hangarin. Karamihan, ipinapakita ng marami ang kanilang kasakiman ay yung paggamit sa pera. Doon na natin ito naangkop eh. Greediness, covetousness sa pera. Gusto mo makamkam lahat. Kahit hindi yung nararapat para sa'yo kukunin mo. Kaya yan ang sugal eh. Once at tumaya ka ng loto, kinasakiman mo yung pera ng ibang tumataya. Sapagkat wala ka na ba ibang kakabiging pera kundi mga tao ding milyon-milyon na tumataya. Kadalasan dyan natin ginagamit yung covetousness, gambling. Ito'y umaanino lamang sa totoong katakawan when it comes to love. Ang ganitong espiritu, kasakiman, ay hindi dapat kabahagi sa isang believer. Now, gusto kong illustrate ito. Usong-uso, alam ko, hindi kayo manhid yung tinatawag pantasya. Titingin ka sa isang babae, nagpapantasya ka. Ngayon, gusto mo makamit ang babaeng ito para makamit mo ang gusto mo sa kanya. That is covetousness, sapagkat ang hangad mo lamang siya, ngunit wala kang ibibigay. Ang isang totoong hindi namumuhay sa kasakiman when it comes to sex, kailangan pakasalan mo. Upang makuha mo ang pag-ibig niya at ang pag-ibig mo ay nakuha mo rin. Yan po yung totoong pag-ibig. Pero kung isa lang ang nakakaangkin, nasisira mo ang buhay ng isang tao, that is greediness, covetousness, sexual covetousness. Pang-apat,
verse 3 again. Nang sabi sa verse 3, ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay wag sanang mabanggit sa inyo. Now, take note yung salitang wag sanang mabanggit sa inyo. Ang ibig sabihin, sana wag kang mapangalanan tulad ng ginagawa nila. Wag kang mapangalanan doon sa mga taong sakim sa pag-ibig. Kayo ba gusto nyong mapangalanan kayong magnanakaw dahil ang kaibigan nyo magnanakaw at pangalanan kang, ikaw kasama ka, magnanakaw ka rin? Hindi, no? Gano'n kayo pagsabing, yung kaibigan mo, winasak niyang buhay ng babae. Ngayon nagbuntis. Tapos hindi mo pa kasalan, kasama ka rin dyan. Sana wag kang mapangalanan ng ganito. Wag sanang mabanggit sa iyo o sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal, Kristiyano. Kaya nga ang masamang kasalanang nababanggit dito, sana hindi mabanggit sa iyo. Hindi dapat mabanggit. Kaya nga, kung kayo'y mag-girlfriend at boyfriend, hiwalay muna kayo hanggat hindi kayo kasal. Dapat walang buntot-buntot. Dapat ipakita ang integridad ng lalaki at ang kagandahan ng babae. Now, sinasabi ko yan sapagkat mayroon tayong kapatid dito sa iglesia na kasama ko sa simula pa lamang na nakinig sa aking mga pangangaral at sa aking payo. Na hindi ko alam na sila'y may boyfriend at girlfriend na, hindi ko alam, walang nakakaalam, nalaman ko na lamang nung sila'y magpakasal na. At doon sila nakatikim ng unang halik. Na hindi ko kahiyang ibanggitin yun sapagkat sila'y minamahal kong kapatid. Minamahal natin. Si Rudolph at si Belen, si Bob at si Aura. Walang nakakaalam na sila'y magnobyo. Bakit? Dala nilang pagiging Kristiyano. Dala nilang pangalan ng Panginoon na hindi binibigyan na papapangalanan sila tulad ng iba. Sabihin nyo, Pastor, mahirap yung ginagawa, masyado kang legalismo. Grabe ng batas yung pinaiiral mo. Ako, legalismo, hindi po nagsasabi na ako ng banal na kasulatan. At kung ano yung napag-aralan natin, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Gusto ko yung paalala sa inyo na hindi po ko legalismo, kundi sinusunod ko lang dito. Sapagkat ito'y nasa iglesia. Ephesians chapter 4, verse 30. Ano pong sabi doon? At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Anong sabi diyan? Bawat Kristiyano, bawat umaangkin na siya Kristiyano, hindi lamang siya kinamatayan ni Kristo, hindi lamang siya tinubos ni Kristo, kundi pinananahanan siya ng banal na Espiritu. At kung Kristiyano ka, hindi mo dapat pighatiin ng banal na Espiritu. Legalismo ba yan? Hindi. Mismong banal na sa Espiritu nasa iyo. Tandaan mo, banal ka. Dapat mamuhay kang banal at hindi ka dapat mapangalanan tulad ng mga taong nandyan. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos, kaya hindi na kayo sa inyong sarili. So therefore, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang inyong Diyos. Legalism ba yan? Binanggit ko lang yung mga kasalanan dito, in-expound ko lamang. At nagsasalitang banal na Espiritu sa inyong puso na sinakatira sa inyo sapagkat kayo templo ng Diyos. Kung hindi ko sasabihin ito, manhid ako, hipokrita ako, na nangangaral lamang para kunin ko
ang hanga ng mga tao. No, I'm here para pabanalin ang iglesia. Sapagkat yan ang utos ng Panginoon, be holy for I am holy. Ang pagpapabaya sa ganitong mga gawa ay kasalungat sa kabanalan. Nakalungkot po. Sabi ko sa inyo, parang tinatabas ang puso ko pag nakita ko ng mga taong sakang sapagkat yan ay lumalarawan sa mga nagsasabing Christian. Panlima, verse 4, usapan ng maling paggamit ng pag-ibig. Verse 4, gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita sa mga pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Dito po yung karumihan sa Strong's Bible Dictionary. Ang tawag po dyan ay kalaswaan at kahangalang pagsasalita. Mga pagbibirong hindi nararapat marinig sa isang Kristiyano, kundi ang pagpapasalamat sa Diyos. Madalas tayo nakakarinig niyan kahit Kristiyano na. Green jokes. Bakit natin tinawag na green jokes? Kasi binabaliwala natin, it's only green. Hindi totoo. Pero ang sabi dyan, huwag mabanggit sa inyo anumang pagbibiro bilang mga banal. Dapat lang na mga dila natin kasamang tinubos ni Kristo at dapat kasama itong nabibigyan ng luwalhati ang Diyos. Hindi dapat sa kalaswaan. Hindi dapat sa kasinungalingan. Hindi dapat sa pagmamalaki. Kunting maling salita ng kapatid, babaguhin mong salita para magtawanan. Isa ako dyan at inaamin ko. At inaamin ko sa Panginoon na ito isang malaking kasalanan. Isang mangangaral, mahilig magbiro. Para katatawanan lang. Mahalay na pagbibiro. Hindi ko sinasabing hindi na tayo magbiro. Pero kaiba ang tinutukoy na pagbibiro dito sa Kristiyano kaysa sa magbibiro ka ng malinis na pananalita. Kailangan magbiro. Kailangan may tawanan. Kailangan napapalakas sa magitan ng iyong biro minsan. Kailangan mayroong illustration. Malinis. Pero kung mahalay na pagbibiro, dapat hindi yan sa Kristiyano. Kadalasan kasi malaswa yung ating mga pinag-uusapan. Nag-grieve po ang banal na espiritu. Maninirahan pa kaya ang espiritu sa iyo kung yun ang isipan mo, laging green? Then, susunod po, pang-anim, verse 5. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapit o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Na alam natin, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan,
Yan po ay nasa second commandment of God. Thou shalt not worship other gods. O huwag kayong gumawa ng anumang ribulto kahit kamukha pa na nasa langit. Now, pansinin ninyo, saan po itinambal o saan po ikinumpara ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ang sabi diyan, bawat mapakiapit, bawat mahalay o kasakiman. Grabe pong kasalanan yan. Kasalanan po yan. Tulad po ng pagsamba ng idols. Ng idol. Now, gusto kong tutukan yung mahalay. Bawat mapakiapit o mahalay po, kadalasan sa Ingles, sensual. Sensuality. Sensuality, kahalayan, isa pong malaking kasalanan. Pagmahalay ka, sa pananalita, lahat ng iyong sinasabihin, laging may patama tungkol sa sex, tungkol sa maling bagay. Pero, Christians, babae at lalaki, dalaga, o biyuda, o lola, iwasan maging sensual. Ano po yun? Pag sinabi pong sensuality, siya po'y nagpapaganda ng higit sa nararapat. Pati kalalakihan. Bakit? Para mapansin, maakit ang isang tao. Sensuality, sensualidad, kahalayan. Mag-aayos siya ng tulad sa mundo. Andyan yung skin fit sa pantalon para magmarka ang kanyang sarili nang sa ganun maakit ang iba. That is napakanding kasalanan niya sapagkat ikay naglalagay sa isip ng kalalakihan magkasala ng fornication. Matthew chapter 5 verse 28. Ang sino mo mag-isip sa isang babae ng may mahalay na pagtingin siya nagkakasala ng pangangalod niya. Ngayon kung ikaw yung nagsusuot niyan, ang aakit ka, that is mahalay. Sensuality. Now, hindi ako against na kailangan tayo po ay magsuot na maganda. We are beautiful people of God. Kailangan nating mag-ayos, kailangan nating magbihis, pero dapat angkop sa kalagayan. Kung aatinan mong church ay lahat ay nakabikini, gawin mo. Kung aatinan mong iglesia ay umaaten para sambahin ng Diyos, ang banal ng Diyos, mamuhay ng banal, huwag kang maging sanhi ng katitisuran sa iba. Now, hindi natin doktrina kung anong dapat nating suot, kung ito ba'y mahabang baro hanggang sa lupa, pero mahaba ang dila, hindi yan. Ang kailangan natin dito is modest. Hindi ka mahalay sa tingin ng marami para ikaw ay mang-akit ng sino-sinong lalaki. O ikaw isang binata, hindi ka mahalay para maakit sa inyo ang mga babae. Hindi ako laban sa kagandahan. We must be beautiful Christian. Kailangan tayo magbihis, maganda ang ating anyo, na tayo po ay isang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at hindi sa mata ng tao. Madalas kong pansinin ng aking asawa kapag nagsusuot siya ng pantalon na high waist. Sabi ko, huwag kang magsuot niya, magsuot ka ng baro na hanggang dito sa may hita.
Kasi pag oras na nakita na ibang kalalakihan niyan, kahit matanda ka na, mag-iisip ang iba sapagkat yan ay mahalay. Mahalay na ugali. Lahat ng ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pupunta ka sa church para sumamba sa Diyos, but at the same time, you are worshiping idol. Dapat mong maliwanagan ito. Ito po yung ating ginagawa para expound natin anong sinasabi ng salita ng Diyos para po sa ating kabanalan. Ang sabi po kasi dyan, ang gumagawa nito, wala siyang mamanahin sa karyan Diyos. Mabigat po yun, mga kapatid. 10 years, 20 years kang miyembro pero hindi ka narinig ng ganitong klase ng preaching at naniniwala ka, ikaw pa rin ay papupunta sa karyan ng langit. At hindi ka nare-rebuke sa iyong ugali. Anong kahinatnan nito? Eternal poverty. And also, eternal punishment. Akala mo, sa simula, Kristiyano ka, tinanggap ko ng pastor, tungkol si pastor, nagaylang suot mo. Suot ka nga ng saradong likod, baro mo hanggang binti, pero bukas naman yung dibdib. O di kaya saradong dibdib, pero bukas naman yung likod hanggang kuyukot. Anong silbing buhay Kristiyano yan? Magbihis tayo ng angkop na hindi tayo mahalay sa tingin. Pati sa ugali. Kung kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, huwag niyo munang gawin gawin yung sinihan ang iglesia. O gawin yung luneta na pwede kayong laging nakadikit dyan. Mahiya naman kayo. Marami nang natitisod sa inyo. Susunod, ang katusuhan ng maling paggamit ng pag-ibig. Verse 6, huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Gumagawa ka ng ganon, alam bakit? Nadaya ka. Nadaya ka ng katusuhan ng iba. Ay, grabe, anong church nyo? May bawal pa dyan kung anong suot mo. Aba, ang Kristiyano malaya na. Wala nang alipin, wala nang ano. Lahat malaya yan kung anong gusto mo. Basta you glorify God. Huwag kayo maniwala sa ganun. Hindi po yun ang tamang doktrina. Nadaya ka sa mga salitang walang katuturan. At anong darating sa iyo? Galit ng Diyos. Perverted love yun eh. Hindi po nakaka-edify yung ganun. Napakaraming taong napapaniwala na ito'y tunay na pag-ibig. Hindi education ang kasagutan natin upang tayo mamuhay ng banal. I don't care ano pang mga doctorate ang tinanggap mo. I don't care kung gaano ka nakatagal bilang isang Kristiyano. Ang kinikare ko, sinusunod mo ba ito? Legalistic ka. Now remember this. Legalistic ba yung kinukonvict ka ng banal na espiritu sa iyo? Ang salita ng Diyos mismo ang magsasalita sa iyo at mararamdaman mo sa pagitan ng patutuo ng espiritong nasa iyo. Ang espiritu ay nagpapatutuo kasama sa ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ngayon, kung hindi mo naramdaman yan, you are not one of His. Romans 8:9, hindi ka Kristiyano. You have to repent and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Panghuli, verse 7, ito na yung samahan ng mga maling paggamit ng pag-ibig.
Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. Mayroon pong mga grupo ito na ayaw maniwala sa sinasabi ng Biblia. Baka isa ka. May samahan yan eh. Naghahanap ng kakampiyan. Mamaya lang, pagkatapos ng preaching, kanya-kanyang usapan na yan. Grabe, tindi rito. Ayoko na. Ayoko na maging miyembro dyan. Giisip pa naman ako maging miyembro ng MGBC, ganyan para katindi, no? Kung tatanggapin mo sa laman, matindi. Kung tatanggapin mo sa espiritu, napakaganda. Sapagkat ito magliligtas sa iyo sa kahihiyan. Huwag kayong makibahagi. Napakalaking negative na paalala. Huwag kayong makibahagi sa mga tao yun. Kapag may lumapit sa iyo na kumukontra sa turo ng salita, huwag kang makibahagi sa kanya. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng mga mata para makita at makilala mo kung alin ang dapat mong sundin. At hindi ko ano sinasabi ng marami na maring sila nagkakaisa. Huwag kang makibahagi sa kanila. Na gusto kong tapusin ito. Alam ko mabigat sa inyo. Ngunit ito'y dapat ipagpasalamat natin. Sapagkat marahil sa 34 years kong pangangaral, ngayon lang natin ito napakinggan, mabigat. Bilang Kristiyano, mahiya ka kung nasa iyo ang kapintasan ito. Mahiya ka. Repent. And He is faithful and just to forgive you and cleanse you. Mahiya ka. Iwasan mong maging katitisuran sa iba. Pag sinabi mo katitisuran, maging usap-usapan ka, tutularan ka na. Umayos ka. Kung nasa iglesia ka, igalang mo ito. Bahay ng Diyos. Sambayan ng Diyos. The temple of God. Ulitin ko, huwag kang mga tuwiran tulad ng katwiran ng mundo. Romans 12 verse 2, ang sabi ni Pablo rito, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano po ibig sabihin? Magsisi kayo na sa ganun, maunawaan mo kung ano yung banal at karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yun lang po ang panawagan ng ating pag-aaral ngayon. Kung ikaw lalaki, tumayo kang may dangal. Kung ikaw ay babae, maging kagalang-galang ka at karespe-respetong Kristiyano. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na ang salita ninyo ay itinulad ninyo sa tabak na magkabilay talim. Ito'y sumusugat hanggang sa kaloob-looban ng aming espiritu at kaluluwa, ngunit ito'y nagpapagaling. Sapagkat ito po ang tanging gamot sa aming pong mga natatagong kasalanan. Hindi pa kami perpekto, Panginoon. Kailangan naming lumago sa kabanalan. At ang kabanalang ito ay hindi namin may pamumuhay kung di kami mamuhay sa totoong pag-ibig. Tulad ng pag-ibig ni Kristo sa amin. Nawa po, inyo pong kausapin, makonvict ang bawat puso na magsisi imbes na lumaban sa inyong salita. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.